Hello, magandang gabi sa inyo lahat. 'Di ba, meron akong ginagawang documentary tungkol sa mga footprint sa mall. Dito sa dito sa isang video na 'to, para may ganong senaryo din. May nag-request sa akin nito. Ano daw masasabi ko? So, tingnan nga natin itong video na 'to, mga men. Ito ay ah sa KMJS, no? Ang title ng video na 'to ay call center employees naka-quarantine sa isang hotel sa Cebu. So ito ay panahon pa ito ng ng pandemic, itong event nito. Pero 2021 ito in-upload. Pero during pandemic itong event na nangyari dito sa KMGS episode na to. So panoorin natin to, mga kababayan ko. Sa mga unang buwan ng pandemya, isa ang Cebu sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Para makaiwas sa hawaan, nagpasya ang ilang mga kumpanya na wag munang pauwiin sa kanya-kanyang bahay ang mga empleyado. Pero pakiramdam naman ng mga empleyado, mas hindi sila ligtas sa kanilang quarantine hotel. Sinulog. A strict home quarantine. Grabe yan talagang pandemic na yan. Talagang tumigil ang mundo. Literal talaga. 'Di ba? Yan lang ako nakita sa EDSA na na yung talagang walang traffic. Pwede palang mangyari yun, Shall be observed in all households. Mag-ingat po tayo. Huwag na sanang mangyari yan, 'Di ba? Tapos may kumakalat pa na balita na yung sa China daw. Pero fake daw yun eh. Yung nangyayaring ganon. Huwag naman sana. Kawawa yung mga tao. Nasa ilalim na rin ng Enhanced Community Quarantine ang buong Cebu. Going up. Doors are closing. Sa gabi ng lagim to, Ang nakakabwisit nga lang sa KMJS. Mas gusto kong gumawa ng ganitong video ng KMJS kasi may analysis. Sa rated ko rin na wala masyado, Pero ang naiinis lang ako sa KMJS minsan, exage yung yung reenactment. Parang ko na to, na-reactan ko na to dati. Hindi ko lang matandaan. Pero sige, natin, ulitin. Ako, may COVID si ate. Skeletal workforce yun, so kailangan kaming in-house sa hotel. Bawal yung commute. Staycation! Back! Gino, kukunin mo ba yung card mo? May na agad, doon sa reenactment, meron na agad na nagpapakita. Nung una talagang excited kami kasi nga first time na sa hotel na nga kami magsistay while working. Parang naka-vacation ka lang. Pero ang pagkamangha nila sa hotel, unti-unting napalitan ng pagkabahala. Ino naman nun! Sa group chats namin, marami daw kababalaghan na nagaganap sa isang hotel. Sabi ng mga ibang ahente na may boses bata, tumatawa sa labas. Guys, selfie. Doors are closing. Nilalamon ako ng dilim doon. Hindi mo ma-explain eh. Maliit lang yung hall. Minsan, nung dumating yung nanay ko dito sa Manila, inoperahan sa mata yun eh. Alam niyo yung hotel sa Cubao ba? Yung Red Doors.
Red Doors Hotel. So, nag-book ako ng hotel do sa Red Doors. Pucha, yung Red Doors na yun, nakakatakot siya, men. Kung may uli ako, kung may time uli ako, na magche-check-in ako dun eh. Mukha talaga siyang haunted hotel talaga. Pero dun sa sa website or dun sa parang yung app na pwede kang Trivago yata yon, yung app na mukha siyang maganda sa picture. Pero nung pumasok ka na doon sa Red Doors, tingnan nga natin Red Doors. Red Doors Cubao ba yun? Tama ba ako? Red Doors Cubao. Feeling ko ang ginagawa nito Red Doors na to, bumibili ito ng Bumibili ito ng lumang hotel tapos ire-rebrand nila na Ito yung building na yun, Naisingit ko lang to, Yan, nakakatakot yan, men. Pag pumasok ka dyan sa loob. Pero dito sa mga picture-picture nila, maganda yan. Pero pag nandun ka doon sa loob, doon sa hallway niyan, ay nako, grabe. Kita mo naman yung building. Pero feeling ko nung araw magandang hotel to. Winter Hotel yung tawag. Parang na-acquire ng Red Doors. Parang inaano nila. Pucha, pag nandiyan ka dyan sa loob, yung naglalakad ka minsan, alam mo yung sa movie, yung kumikislap-kislap pa yung ilaw. Tapos kayo lang yung nag-check-in dyan. Grabe. Anyway, balik tayo dun sa Balik tayo dito sa KMG. Na-share ko lang dahil nakakatakot na pinag-uusapan natin sa hotel pa. Hallway, ang tagal mo makaabot doon sa room mo. Tapos hindi pa gumagana yung flash niyan. Kinomplain ko Sabi nga hindi gumagana yung flash niyan kasi yung nanay ko, 'di ba, medyo matanda na. Hindi gumagana yung flash. Pumunta yung maintenance noon, tinuruan ako, ganito ang gawin niyo, sir. Alisin niyo yung cover nung tangke, abutin niyo. Gago. Ay, naku. Abutin ko daw yung cover. Nung time na yun, wala yung roommate ko andun sa baba. Ako lang yung umakyat. So ito yung nangyari. So may footprint, May footprint. Magsishave pa sana ako. Doon na nag-start mag-moist. Pawipe ko sana yung mirror, kaso nakita ko yung mga footprint. Yun, na video ko. So ito yung footprint, ito yung actual video daw, Wala to, men. Hindi to totoong footprint. Alam mo kung paano hindi totoong footprint to? Ito yung, 'di ba, korting-korte ito ng ganyan Korting-korte ito ng ganyan, 'Di ba? Tapos yung daliri pa, ang layo pa dito sa mismong Pati ito, hindi naman mukhang footprint ito Yan, mukhang footprint ba yan? Mukhang ganyan yan Ginanyan yan, Unang-una, illogical na magkaroon ng footprint akala ko naman yung footprint na yung sa sahig na yung katulad do sa mall. Illogical na magkaroon ng, do sa mall, minsan nasa pader nga naman yung footprint noon, pero hindi ganyan na sunod-sunod na ganyan. Ganyan lang yan Ito nga, walang daliri Maaaring inimbento lang ito ni Kuya or merong yung previous na gumamit ng room niyan, gumanyan-ganyan na dyan, tapos nung nag-moist, nagkaroon ng ganyan. Naniniwala ba kayo niyan? Kasi hindi ganito as shape nung nung paa Masyado itong Masyado itong parang naka-curve ng gano'n. Halatang ito, daliri ito. Yan daliri ito yan.
Na ginanyan mo, pag ginanyan mo yan, halata eh. Oh. Ito yung footprint na nasa mall. Actually, may nag-comment din sa akin na ano eh. May nag-comment din sa akin na baka naman kamay yun na ginanon-ganon. Yung sa mall kasi, hindi pwede mangyari yun. Ako kasi nag-clearing nun. Then kinabukasan, nagkaroon na ng ganon. Hindi pwede mangyari yung sinasabi nyo na kamay yun. Ito kasi yung itsura ng footprint sa mall. Ayan o. Ito yung thumbnail ko. Ito, define na paa talaga to. Hindi ito ganyan lang. Eh yung nakita doon sa salamin, halatang ginanyan lang yun eh. Nitong kamay eh. Ito, hindi mo pwedeng gawin sa kamay yan. Paang paa talaga yan. Di ba? Nakikita mo pa nga yung ano dito, medyo may dugsong yung sa paa eh. Pati ito rin oh, consistent yung tapak niya eh. Totoong paa talaga ito. Hindi ito yung katulad nito. Ito, hindi, kayo maniniwala kayo na footprint yan? Dito pa nga lang sa bandang ito, kitang-kita na over yung pagkaganon niya eh. Pati ito bumakat eh, itong daliri na to. Tingnan niyo muna ako ha. Yan oh, ito kasi yan eh. Yung papaganyan oh. Ito, bumakat ito. Kaya sumobra yung curve niya. Kaya kung titingnan mo itong actual video daw yan eh. Oh. Fake ito. Maaring hindi ito kagustuhan ng ano, baka yung kasamahan niya nag-prank dyan. Pero hindi yan totoong footprint for me. Magalit na kayo sa akin kung magalit. Masyadong OA na yung pagka-curve nito oh. Ito medyo tatanggapin ko pa. Kaya lang, ang problem dito sa right side na to, ang layo naman ng daliri. Hindi siya totoong footprint. Hindi, gusto kong makita yung counter-argument nyo. Kasi kaduda-duda sa salamin eh. Madali kasi bumakat sa salamin yon. Diba? May salamin ba ako dito? Nasa taas yung salamin eh. Mas ano pa nga eh. Mas mukhang paa pa nga yung ano eh, yung sa reenactment eh. Tingnan mo yung reenactment dito oh. Mas mukhang paa pa nga ito nasa reenactment min eh. Ito talaga Pa sana ako. Doon na nag-start mag-moist. Pawipe ko sana yung mirror. Kaso nakita ko yung mga footprints. Yun, na video ko. Mag-moist. Pawipe ko sana yung... Diba? Ito nga eh, mas mukhang paa pa itong bakat na to oh. Diba? Mas paang paa pa to eh, doon sa reenactment kaysa doon sa... Ay, naku, Diyos ko. Ngayon, kung maniniwala na naman kayo na yun ay totoong footprint, go ahead. Wala namang problema. Magsishare mga Forward natin. Yung vibe ng hotel, mabigat na sa feeling. Papasok ka sa room mo, parang may sumusunod. Minsan nga mag-suggest kayo ng hotel na haunted. Kung meron man dito sa mag-check-in ako. Sis, nakakatok naman, wagas. Hindi ako yun, sis. May kumatok nga dito sa door ko. Akala ko ikaw. Prankster ba to? Wala naman daw robing at that time. Feeling ko sila lang yan na nagtatakutan eh. Maaring hindi alam nung iba na pinaprank sila, pero feeling ko sila lang yan eh. Doon ako nagduda doon sa may footprint. Di ba?
Grabe, hindi naman nangyari yun sa totoo, no? Pero yung reenactment nila. Tabang! Gigukoy ko ungo. Gigukoy ko bata. Si ungo ba si bata? Wa man. Awa o. Kapoy sa katog. Uy. Okay, so ako raw sa karon sa room, kaya akong roommate nag-duty pa. Nung araw na nag-video ako, nadinig akong batang umiiyak. And just, wait. Nagilak. I'm not buying it. I'm not buying it. Maybe, may reason siya, no? Ewan ko, basta hindi ako naniniwala. Kasi, no? Iyak. And just, wait. Parang nagkikwento siya, nagbi-video siya, tapos bigla na lang siya may marinig. Pwede naman, no? Pwede namang, pero may feeling talaga ako na I'm not buying it, no? Kapoy sa katog. Uy. Okay, so ako raw sa karon sa room, kaya akong Tama, parang walang sense yung pag-video niya eh. Ako lang mag-isa sa room, naka-duty pa. Okay lang sana ganito, no? Okay lang sana kung ganito. May binabati ka na, hello mama, papa, nandito ako sa hotel. Or, halimbawa, guys, kanina talaga may narinig ako na, tapos bigla may iiyak. May kumakatok dyan, guys, tinan mo ha. Bigla may iiyak, yung iyak na, ganun gumawa ng art eh. Pero ito, yung magvi-video ka out of nowhere, na guys, ako lang mag-isa sa room, di ba? Parang, kailangan i-video mo pa ba yun na ikaw lang mag-isa sa room? So, ako raw sa karon sa room, kaya akong roommate nag-duty pa. Nung araw na nag-video ako, nadinig akong batang umiiyak. And just, wait. Nagilak. She closed the door. Wait. Nagilak, Jude. Close the door, guys. Kung meron man na ganon, paano nangyari yon? Pwedeng Bluetooth speaker. Pero definitely, kasi kung mga ganyan, nagtatatakbo-takbo ka na dapat niyan eh. Kikilabutan, ganyan ka pakakalma. Habang nagbi-video ka na may umiiyak, may naririnig ka ng umiiyak. 'Di ba? Or kahit hindi ka na tumakbo, no, kahit yung bakas na, alam mo yung genuine na takot eh. 'Di ba? May isang video na sa hospital, may na video yan siya, umiiyak sa hospital. Tingnan natin kung mahanap natin, no. Parang sa hospital yun eh. Ano bang... ito yan. Ito, yung kalbo. Ito. Na nag-viral to. Next video natin ito, no? Susuriin natin to next video. Pero ito kasi, bilib ako dito. It's usually the same time of the day. It's every morning. Usap-usapan na ang video na ito. Natin, ayoko mo nang i-spoil to, pero next, tatalakayin natin ito. Kung alam nyo itong video na to, nagvi-video na kasi siya, kalagitnaan na nung pag-iyak. Pasok sa akin yon. Kumpara dun sa video kanina, pasok sa akin yung reason na to. At yung reason niya, video niya, regarding do sa umiiyak talaga. Well, hindi ko naman sinasabing paranormal yung umiiyak dito. Baka naman talaga may umiiyak yon. Pero, medyo malapit ito sa katotohanan. Kung kumpara doon sa isa, pahappy away natin ng konti ha. Online.
Habang nagsasalita ang lalaking ito, maririnig ang boses ng isang babae na umiiyak. Please tell me I'm not the only one who can hear it. Sino nga ba? May itong paggawa niya, kung peke man ito, no? Kung peke man ito, actually, medyo nagdududa naman ako, pero pasok yung paggawa niya ng video eh. Pwede kasing, ang nangyari kasi, nag-start yung video niya, kalagitnaan na ng pag-iyak. Parang valid naman yon. Yung halimbawa, umiiyak, tapos binidyohan mo, umiiyak yung nasa background. During nangyayari na yung event. Pasok sa akin yon. Well, hindi ko sinasabi na totoo itong event na to, pero doon sa paggawa niya ng video, medyo convincing ito kumpara dito sa isa. Tatalakayin natin yan bukas siguro. Itong umiiyak na to. 'Di ba? Kumpara dito sa video na to na nonsense yung sinasabi niya na, guys, ako lang mag-isa dito. Yung kasama ko nasa work pa, tapos bigla may iiyak, 'di ba? Parang walang sense yung video na yung mga ganong bagay, hindi mo na dapat minibidyo yon. Na bigla na lang may umiyak. Well, yun ang pananaw ko, no? Inuulit ko, kung kayo ay naniniwala dyan, bahala kayo. Walang problema sa akin. No one is here. Oh my God, bye guys. Parang naghahanap siya ng aruga ng isang nanay. Kasi based lang sa video na nakunan ko, lagi niyang sinasabi yung word na mama. Wait. Pero hindi lang daw bata ang nagpaparamdam sa floor. Di mano, meron pa raw itong mga kasama. Multo na kasama ko sa room, parang maarte, parang babae. Madalas po na parang binubuksan nila yung sink, naghuhugas ba sila ng kamay. Sabay ganun eh. May times na natutulog ka. Yung isang bed parang may batang naglalaro. Video agad dapat. Parang may narinig ako yapak. Takot ako, slow pace lang talaga. Tag, tag, tag. Parang tatay mabigat, hina maglakad, nagdadrag. Alam niya agad ko na itsura naglalakad. Ano? Ng yapak niya. Parang conclusion namin, parang pamilya sila. Nag-stay sila sa iba't ibang room. The way sila na magparamdam, iba-iba. Kay Gino, medyo violent. Yung sa kabila, bata. Yung sa akin, laging nahuhugas. At ang mga nanggagambala, may mga pagkakataon din daw na nagiging bayolente. Ito sleep paralysis naman to. Kung ganyan, natutulog. Doon ako nagising. Nisip ko na illusion ko lang to. Sleep paralysis. Nagigalit ba kayo pagka kinokontra ko yung ano? Wala eh, ganun talaga min eh. Pero inuulit ko ha, kung maniniwala naman kayo doon, wala namang problema. Habang nagsha-shower ako, may naririnig akong boses ng bata sa likod ko. Nahulog yung sabon. Nung pagkuha ko ng sabon, doon na may kamay ng bata sa aking braso. Bigla na niya akong sinaktan. Nasabit lang yun, sumabit lang yun somewhere. 'Di ba? Hindi naman ano, may Braso. hindi, totoo Bigla naman may multo na nangi-scratch. Niya Pero akong sinaktan. pero I don't think na ano, hinawakan ka kamo tapos bigla ka sinaktan. Mahirap na eh, yung setup ng videos nyo kasi. Okay lang sana kung halimbawa, wala na kayong video na ganyan, ano, tapos,
mas convincing pa kung ito na nga lang yung pinakita mo eh. Pero yung turn of events kasi parang too good to be true eh. Sorry hindi ko naman sinasabing huwag kayo maniwala. Actually, mas maganda nga huwag kayo maniwala sa akin eh. Labanan nyo yung argument ko eh. Pero yung ganito, men. Tandaan nyo ang paranormal kasi 1 in a million yan eh. Kaya mas maganda kasi lahat i-take natin with a grain of salt. 'Di ba? Hindi yung agad-agad paniwala kasi may mga nagagalit sa akin, lahat ako sa'yo puro peke. Mas pangit yung lahat sa akin puro totoo. Ako, halimbawa kung sinabi kong hindi totoo yan at nagkamali ako, mas maganda yon. Talagang totoo pala. Mas nakakahiya yung todo paniwala ka, tapos nalaman palang peke. Ibig sabihin, uto-uto ka nun. Di ba? Mas maganda, tandaan nyo mga kababayan ko, mas maganda na yung magkamali ka na nagdududa ka, at least kahit papaano, malalaman ng tao na hindi ka agad-agad basta naniniwala. Kesa yung todo paniwala ka na yung pala peke. Di ba? Gusto mo nang umuwi pero wala kang magagawa kasi need mo din ng job. Di sana magsama-sama na lang kayo sa isang kwarto. Kung natatakot kayo. Ilan oras nawala yung kuryente. Ate, kuryente diha? Wala. Doon ako nagtataka, bakit sa amin tatlo, 2 lang kami walang ilaw? Nga naman may kuryente dire. Niya ako. Di ba kung card yan, di ba nilalagyan ng card yun para sumindi yung ilaw? Pwede yun, di ba? Mga kababayan na Tumawag ako Baka sa may- front desk. Sabi nila, wala namang blackout. Binaklas, nakita nila may gumalaw sa cord. Sabay kami nagsabi na So, ibig sabihin, meron talagang may mechanical problem talaga doon. Di ba? Sasabihin, tapos may picture kayo na gumagalaw dyan. Hindi naman kababalaghan yan eh. Binaklas, nakita nila may gumalaw sa cord. Anong nakita may gumalaw na nangyayari ang mechanical issue na yan? sabay kami nagsabi na kapag malapit na dito sa atin yung yapak, mag-open tayo ng door. Buksan natin ang pinto, sabay-sabay. Kerry? 1. 2. Walang tao. Sana nagtanim sila ng camera sa labas. Nagagalit sila kasi feeling nila permanent na kami. Feeling ko parang pinaparamdam lang niya na pwede ko rin ma-experience na magkaroon ng isang kapatid. Kasi isang anak lang ako. Tapos supposedly magkakaroon ako ng sister pero patay na po siya sa tiyan pa lang. Innate yung natural na fear. May impact din doon yung stress and anxiety. Lalo na po kung tayo ay napapalayo sa ating social support system like family. Pag ang isang individual ay kulang sa tulog, nagkakaroon ng mga hallucinations. Hindi naman siya edited video. Naisip ko yung parang baka galing sa labas. Totoo naman may sounds. Pero yung circumstantial lang ng paggawa ng video, parang mali. 'Di ba? Hindi naman siya edited. No? Possible dun siya sa exhaust siya nanggagaling talaga. I don't really think may entity. Ako din. Possible siyang ginawa lang siya ng tao. Kung ayaw mo maniwala, Oo, 'di ba? Kamay, yun din ang size up nung it's my experience. Before kami matulog, talagang No, objective ang pinagbabasihan. 'Di ba? Facts don't give a fuck about your experience. Kung objective na yun ay ginanon lang ng kamay yun. kami pinapa sa Diyos ang mga pangyayari. Sinubukan po naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng naturang quarantine hotel sa Cebu. Pero tumanggi silang magpa-interview. Yung time na last few days na lang kami sa hotel, parang ang sarap ng feeling talaga. Feeling ko survivor ako. Hello!
Yun naman siguro tornante dito, no? Uy, huwag mo masira. Drama. Ayaw mo. Thank you so much. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Ano masasabi nyo dito sa video natin ngayong gabi? Maraming salamat. Bye-bye.